Isang dalagita ang umalis ng kailang bahay upang makipagkita sa kanyang dating nobyo. Hindi na siya muling nakabalik pa. May mga bakas ng dugo, may mga umamin, may 5 pangunahing sospek. Pero sa halip na luminaw ang kaso, lalo pa itong naging magulo. Paano kung may umamin na sa pagpatay? May matitibay na ebidensya na rin. Pero sa bawat pag-amin, iba-iba ang kanyang kwento. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 7 magkakaibang bersyon ng salaysay. Ang pinakamalaking tanong ngayon ay kung alin sa mga ito ang katotohanan at alin ang ginawa lamang upang ilikaw ang buong imbestigasyon. Ito ang isa sa pinaka-kontrobersyal at pinaka-misteryosong kaso sa kasaysayan ng Spain. Naganap ang kasong ito sa lungsod ng Seville sa timog ng Spain. Bandang 2:00 na madaling araw noong January 25, 2009, dumating sa isang himpilan ng pulisya ang isang amang nagangalang Antonio del Castillo upang i-report na nawawala ang kanyang 17 taong gulang na anak na si Marta. Ayon kay Antonio nung hapon ng January 24, bandang 5:00, sinundo si Marta ng kanyang dating nobyo na nagangalang si Mikel gamit ang motorsiklo nito. 19 na taong gulang noon si Mikel. 1 buwan pa lamang silang naging magkasintahan bago naghiwalay. Ang pagkikita nilang iyon ay napag-usapan na noon pa upang personal na pag-usapan ang kailang hiwalayan. Lumipas ang mga oras pagsapit ng 9:00 ng gabi, napansin ng kanyang ina na hindi pa rin siya nakakauwi. Agad niya na itong tinawagan, ngunit naka-off na ang cellphone ni Marta. Karaniwang ay bago pa lamang mag 10:30 ng gabi ay nasa bahay na ito. Ngunit habang lumilipas ang oras at wala pa rin siyang paramdam, unti-unti na napalitan ng pag-aalala ang paghihintay ng kanyang pamilya. Gusto sana nilang tawagan si Miguel, ngunit wala naman silang numero nito. Kaya't isa-isa nilang kinontak ang mga kaibigan ni Marta. Lahat ay nagsabing wala silang alam. Hanggang sa may isang matalik na kaibigan ni Marta ang nagbigay ng impormasyong magiging mahalaga kalaunan sa imbestigasyon. Ayon sa kanya, bandang 8:28 ng gabi nang tawagan niya si Marta. Tumunog lamang raw ang cellphone nito ng 3 segundo bago ito biglang pinatay. Nang muli niyang tawagan ang kaibigan ay naka-off na ang cellphone nito. Mas lalo pang ang kinabahan ang ina ni Marta sa kanyang narinig. Makalipas ang mahigit 1 oras, hindi man nila makontak si Miguel. Nakausap naman nila ang matalik itong kaibigan na nagangalang si Salvador. 19 na taong gulang din siya at halos palaging kasama ito ni Miguel. Tinanong siya ng ina ni Marta kung kasama niya ba si Miguel. Ngunit agad na naging kahina-hinala ang naging sagot ni Salvador. Ayon sa kanya, sinabi raw ni Miguel na bandang 12:00 ng hating gabi, inihatid niya si Marta sa bahay nito. Pero nang tingnan ng ina ni Marta ang orasan, 11:34 pa lamang ng mga oras na iyon, hindi pa nga sumasapit ang 12:00. Hindi niya maintindihan kung paanong nasabi ni Salvador na naihatid na si Marta gayong hindi pa naman dumarating ang oras na binabanggit niya. Doon pa lamang ay nagsimula na nga magduda ang pamilya na hindi nagsasabi ito ng totoo. Sa wakas, hindi nagtagal ay nakakuha na rin sila ng numero ni Miguel. Ngunit kahit paulit-ulit nila itong tawagan, hindi ito sumasagot. Sinubukan din nilang tawagan ng isa pa nitong kaibigan na nagangalang si Javier Marin. 15 taong gulang pa lamang noon si Javier at siya ang pinakabata sa grupo. Madalas siyang kasama ni Miguel at Salvador at parang bunso na nga ang turing sa kanya. Mahilig siyang mangolekta ng iba't ibang uri ng kutsilyo at madalas pa nga niya itong ipinapakita sa kanyang social media. Nang tanungin siya ng pamilya ni Marta kung nakita niya ba sina Marta at Miguel, sinabi niyang hindi niya raw nakita ang dalawa at wala rin daw siyang alam kung nasaan ang mga ito. Sa puntong iyon, hindi na nga mapakali pa si Antonio. Nagpasya na siyang personal na puntahan ang apartment ni Miguel. Bandang 12:44 ng madaling araw, dumating siya sa apartment sa Leon 13th Street. Nasa unang palapag ang tirahan ni Miguel. Ngunit pagkarating niya roon, nakasarado ang lahat ng bintana. Paulit-ulit siyang kumatok at kumalabog sa bintana, ngunit walang sumasagot.
Wala siyang nagawa kundi umuwi na lamang. Makalipas ang ilang minuto, bandang 1:00 ng madaling araw, nakuha na nga nila ang isa pang numero ni Miguel at sa wakas ay nakausap na nila ito. Ayon kay Miguel, bandang 9:30 pa lamang ng gabi ay nahatid niya na si Marta sa tapat ng bahay nito at pagkatapos ay nagkanya-kanya na nga sila. Ngunit agad namang napansin ni Antonio na hindi ito tugma sa naunang sinabi ni Salvador. Magkaiba ang kailang mga salaysay. Sa halip na mabawasan ang pag-aalala ng pamilya, lalo lamang silang naniniwalang may hindi nagsasabi ng totoo. Bandang 2:10 ng madaling araw, formal na nagtungo si Antonio sa himpilan ng pulisya upang i-report na nawawala ang kanyang anak. Ngunit tila hindi ito gaanong sineryoso ng pulis na naka-duty. Ayon sa opisyal, baka raw nakitulog lamang si Marta sa bahay ng kanyang kaibigan o kaya naman ay nasa isang party ito. Pinayuhan pa silang maghintay muna at huwag masyadong mag-alala. Habang lumalalim ang gabi, mabilis namang kumalat sa mga kaibigan ni Marta ang balita ng kanyang pagkawala. Sinuyod nila ang mga kalsada sa tabi ng ilog hanggang 4:00 ng madaling araw. Ngunit wala silang anumang natagpuan. Paulit-ulit din nilang sinubukan tawagan si Miguel, ngunit hindi rin sila nito sinasagot. Sa huli, nakontak nila ang kapatid sa ina ni Miguel na nagangalang si Francisco Moreno, humigit kumulang 40 taong gulang. Nagmamay-ari siya ng isang bar. Pumanaw na noon ang kailang ina at ang apartment sa Leon 13th Street ay minana pa nilang magkapatid. Doon nga sila parehong nakatira. Dahil sa malaking agwat ng kailang edad, halos parang ama na ang turing ni Miguel kay Francisco. Siya ang madalas na magdesisyon at halos lahat ng sinasabi niya ay sinusunod ng kanyang nakababatang kapatid. Ayon naman kay Francisco, sinabi sa kanya ng kapatid na si Miguel na bandang 9:30 nga ng gabi ay nahatid na nga raw si Marta sa bahay nito. Ngunit hindi iyon pinaniwalaan ng mga kaibigan ni Marta. Bandang 5:00 na madaling araw, nagtungo sila sa apartment ni Miguel. Pagkarating nila, napansin nilang nakaparada pa rin sa labas ang motorsiklo nito. Ibig sabihin, nasa loob na si Miguel. Nang buksan ang pinto, naroon nga siya. Agad nila itong tinanong kung nasaan si Marta. Ngunit nanatili lamang itong tahimik. Sa halip, si Francisco ang sumagot sa kanila. Muli niyang iginiit na naihatid na raw ni Miguel si Marta bandang 9:30 ng gabi. Habang nasa loob ng apartment, may isa namang bagay na agad na napansin ng mga kaibigan. Napakalinis ng buong bahay. Halos wala man lamang sila nakitang kalat. Paglabas nila ng apartment, may isa sa kanila ang nagsabing may naamoy siyang bleach sa loob. Agad nila itong ipinaalam kay Antonio. Kinabukasan, muling nagtungo si Antonio sa himpilan ng pulisya upang magsampa na panibagong ulat. Sa pagkakataong iyon, dala niya na ang mga kumpletong impormasyon, kabilang ang tirahan at ang mga numero ng telepono ni Miguel. Ngunit kahit mayroon na silang detalyeng iyon, hindi pa rin agad kumilos ang mga pulis. Kaya't ipinagpatuloy na lamang ng pamilya ang sarili nilang paghahanap. Nagpasya silang bumalik sa apartment sa Leon 13th Street. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi muna sila dumiretso sa apartment. Una nilang kinausap ang isa sa mga kapitbahay upang tanungin kung may napansin ba itong kakaiba nung nakaraang gabi. May ibinahagi itong isang napakahalagang impormasyon. Ayon sa kapitbahay, bandang 2:00 na madaling araw, nakita niyang inilabas ni Miguel ang isang wheelchair mula sa kailang apartment. May nakapatong umano rito na isang malaking bag na tila napakabigat. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Miguel, ngunit wala na ang kargang nasa wheelchair. Doon, lalo pang kinabahan ang pamilya ni Marta. Unti-unti nilang napagtanto na malamang ay may masama na nangyari sa kailang anak. Bandang 1:30 ng hapon sa ikatlong pagkakataon, bumalik si Antonio sa himpilan ng pulisya upang muling iulat ang pagkawala ni Marta at ipaalam ang impormasyong ibinigay ng kapitbahay. Sa kabila nito, bandang 7:15 pa ng gabi nang tuluyan lamang dumating ang mga pulis sa apartment sa Leon 13th Street. Hindi si Miguel o si Francisco ang nagbukas ng pintuan. Ang humarap sa kanila ay ang nobya ni Francisco na nagangalang si Mary na nasa edad 30. Ayon sa kanya, buong gabi raw siyang nasa apartment at nagbabasa lamang ng libro. Wala rin daw siyang nakita o narinig na anumang kakaiba. Inikot naman ng mga pulis ang buong apartment. Malinis ang lahat. Wala silang nakitang anumang kahina-hinala.
Dahil doon, wala silang sapat na dahilan upang magsagawa ng mas malalim na imbestigasyon, kaya't umalis na din sila. Noong January 26, isang araw matapos mawala ni Marta, dinala si Miguel sa presinto upang kunan ng pahayag. Ayon sa kanya, sinundo niya si Marta noong hapon. Naglibot lamang sila sandali bago bumalik sa apartment niya sa Leon 13th Street. Makalipas ang ilang oras, bandang 9:30 ng gabi, inihatid niya na nga si Marta sa tapat ng bahay nito. Pagkatapos nga raw noon, sumakay siya ng kanyang motorsiklo at dumiretso sa bahay ng bago niyang nobya. Samantala, nagpasya ang mga investigador na baguhin ang direksyon ng kailang investigasyon. Isa sa mga detalye muli nilang binalikan ay ang wheelchair na nakita ng kapitbahay nung gabing nawala si Marta. Ang wheelchair na iyon ay dating pag-aari ng yumaong ina ni Miguel. Kinahapunan, kinuha ng pulisya ang wheelchair at dinala sa laboratorio para sa pagsusuri. Hindi nagtagal, lumabas ang resulta. Sa hawakan ng wheelchair, natagpuan ang magkahalong DNA ni Miguel at Marta. Dahil sa natuklasang iyon, tuluyan nang naniwala ang pulisya na hindi ito simpleng kaso ng pagkawala. Agad silang humingi ng pahintulot upang i-monitor ang mga tawag sa telepono ni Miguel. Sa mga naitalang usapan, maraming beses na nakitang magkausap sina Miguel at ang kanyang kapatid na si Francisco. At isa sa mga tawag, paulit-ulit na pinapaalalahanan ni Francisco ang kanyang kapatid na huwag magsabi ng kung ano-ano sa kahit sino. Noong January 30, 6 na araw matapos mawala si Marta, nakakuha ang pulisya ng search warrant upang magsagawa ng kauna-unahang opisyal na forensic examination sa apartment ni Miguel. Nag-spray sila ng luminol sa sahig. Pagkasaboy pa lamang ng luminol, isang malaking bahagi ng sahig ang agad na kumislap ng kulay asul. Ngunit may isa pang problemang kinaharap ang mga forensic expert. Bago pa man dumating ang mga pulis, lubusan nang nalinis ang apartment gamit ang bleach at ammonia. Dahil dito, nahirapan sila makakuha ng maayos na DNA. Napatunayan ng luminol na may malaking bakas ng dugo sa apartment, ngunit hindi nila matukoy kung kanino ito nagmula. Noong February 4, ipinatawag ng pulisya ang bagong nobya ni Miguel na si Rocio para sa isang interogasyon. Ayon sa kanya, naalala niya bandang 10:50 ng gabi nang dumating sa bahay niya si Miguel. Napansin niya raw na may mantsa ng dugo sa pantalon nito. Agad niya naman itong tinanong kung ano ang nangyari. Ayon kay Miguel, nadulas lamang daw siya habang nagmamaneho ng motorsiklo. Sa pagkakataon ngang iyon, wala namang dahilan si Rocio para pagdudahan ang paliwanag ng kanyang nobyo. Ngunit pagsapit ng 1:00 na madaling araw, muli siyang nagulat. Bigla na lamang sinabi ni Miguel na kailangan niya raw bumalik sa kanilang apartment. Nagtatakang tinanong niya ito kung bakit kailangan niya pang lumabas sa ganong oras. Iisa lamang nga ang naging sagot ni Miguel. Kailangan niya raw tulungan ang kanyang kapatid dahil may kailangan silang linisin. Pagkasabi nito, mabilis na umalis si Miguel. Nang malaman ito ng pulisya, agad silang nagtungo sa bahay ni Rocio upang kunin ang mga damit na isinuot ni Miguel nung gabing iyon. Sa kasamaang palad, nalabahan na ng pamilya ni Rocio ang lahat ng maruruming damit, kabilang na ang pantalon na may mantsa ng dugo. Gayunpaman, may isang damit na hindi nalabahan, ang jacket na suot ni Miguel nung gabing iyon. Agad itong kinuha ng pulisya at isinailalim sa forensic examination. Pagkalipas ng 9 na araw, lumabas ang resulta ng pagsusuri. Ang dugong nakita sa jacket ay tumugma sa DNA ni Marta. Isa nga itong napakalaking pag-usad sa investigasyon. Kinabukasan, February 14, formal nang inaresto si Miguel. Ipinakita sa kanya ng mga investigador ang resulta ng DNA test. Dahil sa mga nag-uumapaw na ebidensya, sa wakas ay umamin si Miguel na siya ang pumatay kay Marta. Matapos maaresto si Miguel, sunod-sunod ding inaresto ng pulisya ang 4 pang tao na sina Salvador, Javier, si Francisco at ang nobya nitong si Mary. Mula sa puntong iyon, umikot na ang buong kaso sa mga salaysay na 5 taong ito. At dito nagsimula ang isang palaisipan ng magkakasalungat na mga pahayag na hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinagtatalunan sa buong Spain. Sa loob ng mga sumunod na mga taon, 7 magkakaibang bersyon ng salaysay ang ibinahagi ni Miguel. Bawat isa ay may malaking pagkakaiba sa nauna. Nagbabago ang mga pangyayari, nagbabago ang mga taong umano'y sangkot,
at maging ang paraan ng pagpatay kay Marta ay iba-iba rin. Simulan natin ang kanyang unang bersyon. Ayon sa kanya, noong February 14, 2009, mismong araw ng kanyang pagkakaaresto, sinabi ni Miguel na noong hapon ng January 24, sinundo niya nga si Marta sa bahay nito gamit ang kanyang motorsiklo. Naglibot muna sila bago bumalik sa kanyang apartment. Hindi nagtagal matapos silang makarating, nagkaroon umano sila ng matinding pagtatalo. Ayon kay Miguel, gusto raw ni Marta na magbalikan sila at hinihiling nitong hiwalayan niya ang bago niyang nobyang si Lucio. Ngunit tumanggi si Miguel. Dahil dito, nagbanta umano si Marta. Sinabi raw nito ang mga katagang, "Kapag hindi mo ako binalikan, pupuntahan ko si Lucio at sasabihin kong patuloy pa rin tayo nagkikita." Habang tumatagal, lalo nga raw lumala ang kanilang pagtatalo hanggang sa tuluyan na nga siyang mawala ng kontrol. Ayon sa kanyang salaysay, dinampot niya ang isang glass ashtray na nasa computer desk niya at ipinukpok ito sa ulo ni Marta. Agad nga raw bumagsak si Marta sa sahig. Nang mapansin niyang hindi na ito gumagalaw, tumakbo siya sa banyo at kinuha ang blood pressure monitor ng kanyang yumaong ina upang tingnan kung may pulso pa ito. Ngunit wala na. Patay na si Marta. Sa takot, agad niyang tinawagan ang kanyang matalik na kaibigang si Salvador. Pagkarating ni Salvador, isinakay umano nilang dalawa ang bangkay sa isang maliit na scooter. Isa ang nagmaneho sa harap habang ang isa naman ay umupo sa likod. Samantalang ang katawan ni Marta ay nakasingit umano sa gitna nilang dalawa. Mula roon, bumiyahe raw sila patungo sa isang ilog malapit sa Camas. Pagkarating nila sa isang tulay, itinapon umano nila ang bangkay sa ilog. Iyon ang unang bersyon ng pag-amin ni Miguel. Nang suriin ng mga investigador ang kanyang salaysay, may isang malaking problema silang natuklasan. Nagsagawa sila ng isang simpleng eksperimento. Pinasakay nila ang dalawang tao sa kaparehong modelo ng scooter at nilagyan ng bigat sa gitna na halos katumbas ng timbang ng isang tao. Pag-andar pa lamang ng scooter, matindi na agad ang naging pag-uga. Ilang metro pa lamang ang naitatakbo, bumagsak na ang kargang nasa gitna. Dahil dito, napagpasyahan ng mga investigador na halos imposibleng maisagawa ang ikinuwento ni Miguel, lalo pa kung babiyahe ito sa maraming kalsada habang may nakasingit na bangkay sa pagitan nilang dalawa. Itinuring ng pulisya na hindi kapanipaniwala ang unang bersyon ng kanyang salaysay. Sa kabila ng maraming butas sa unang salaysay ni Miguel, may isang bahagi rito ang pinaniwalaan ng mga investigador. Naniniwala silang malamang na sa apartment sa Leon 13th Street talaga pinatay si Marta. Gayunpaman, hindi pa rin nila maaaring baliwalain ang posibilidad na totoo ang sinabi ni Miguel tungkol sa pagtatapon ng bangkay sa ilog. Kaya mula February hanggang March 2009, nagsagawa ang pulisya ng isang malawakang operasyon ng paghahanap. Mahigit 20 rescue boat, 2 helicopter at 13 search dog ang ginamit. Halos 80 kilometers ng ilog ang kailang sinuyod upang malaman kung posible ngang napadpad sa ilog ang bangkay ni Marta. Nagsagawa rin sila ng isang eksperimento. Dahil halos magkapareho ang density ng katawan ng tao at baboy, gumamit ang pulisya ng 3 baboy na may tig 50 kilo ang bigat. Sinunod nila ang unang salaysay ni Miguel. Mula sa parehong tulay at sa eksaktong lokasyong itinuro niya, itinapon nila ang 3 baboy sa ilog. Nilagyan din nila ang bawat isa ng GPS tracker upang masubaybayan ang galaw ng mga ito sa tubig. Lumabas sa eksperimento na ang 3 baboy ay napadpad sa isang bahagi ng Pampang. Dahil dito, agad na hinalughog ng pulisya ang buong lugar. Ngunit wala silang natagpuang anumang bakas ng bangkay. Mahigit 1 buwan ang itinagal ng malawakang operasyon, pero sa huli, wala pa rin silang natagpuang bangkay. Noong March 17, 2009, inilabas si Miguel mula sa kulungan at dinala sa apartment sa Leon 13th Street upang magsagawa ng crime scene reconstruction. Ngunit habang isinasagawa ang reenactment, bigla siyang huminto. Sinabi niyang babawiin niya ang una niyang salaysay at magbibigay raw siya ng panibagong pahayag. Doon, nagsimula ang ikalawang bersyon ng kanyang pag-amin. Sa pagkakataong ito, itinuro naman niya si Javier bilang tunay na salarin. Ayon kay Miguel, dumating umano si Javier sa apartment nung gabing iyon. Naglabas ito umano ng butterfly na knife
Tinakot si Marta at pagkatapos ay sexual na inabuso niya ang dalaga. Pagkatapos raw nito, sinakal umano ni Javier si Marta gamit ang isang cable ng kuryente hanggang sa ito ay mamatay. Iginiit rin ni Miguel na wala siyang ginawa kundi panuorin lamang ang lahat na nangyari. Matapos umano ang krimen, isinilid nila ang bangkay sa isang itim na garbage bag. Inilagay nila ito sa wheelchair na dating ginagamit ng kanyang ina. Pagkatapos ay inilabas nila ito mula sa apartment at itinapon ito sa kalapit na dumpster. Iyon ang ikalawang bersyon ng salaysay ni Miguel. Ngunit, makalipas lamang ang 2 araw, muli na namang binago ni Miguel ang kanyang kwento. Ito ang naging ikatlong bersyon ng kanyang pag-amin. Sa pagkakataong ito, inamin niyang hindi lamang si Javier ang sangkot sa umunoy pangahalay kay Marta. Ayon sa kanya, pareho silang lumahok. Sinabi niya ring adhesive tape at electrical wire ang ginamit. At tulad ng ikalawang bersyon, sinabi niya ring inilabas ang bangkay gamit ang wheelchair bago ito itapon sa dumpster. Sa isang kanal naman sa labas ng apartment ni Miguel, nakarecover ang mga pulis na isang butterfly knife. Gayunpaman, nang suriin ito ng forensic expert, wala silang natagpuang anumang DNA o iba pang ebidensyang mag-uugnay rito sa kaso. Samantala, sa adhesive tape, natagpuan ang pinaghalong DNA ni Miguel at Mary, ang nobya ni Francisco. Sa electrical wire naman, natagpuan ang pinaghalong DNA ni Francisco at ni Mary. Dahil sa mga ebidensyang ito, isinama rin ng pulisya sina Francisco at Mary sa mga inaresto at naging bahagi rin ng investigasyon. Kalaunan, inilipat naman ng pulisya ang kanilang malawakang operasyon mula sa ilog at nagtuon sila ng paghahanap sa tambakan ng basura. Ngunit may isang malaking problema. Halos 2 buwan na ang lumipas mula nang mangyari ang krimen bago ibigay ni Miguel ang ikatlong bersyon ng kanyang salaysay. Sa loob ng mga panahong iyon, humigit kumulang 65 toneladang basura na ang naitambak sa landfill. Ang paghahanap nga ng isang bangkay sa ganong kalaking tambakan ng basura ay halos imposible. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ng pulisya ang operasyon. Sa loob ng 32 araw, nagtulungan ang mga pulis at mga manggagawa upang halughugin ang halos 60,000 toneladang basura. Ngunit sa huli, wala pa rin silang natagpuan. Pagkatapos maibigay ni Miguel ang kanyang ikatlong bersyon, na nahimik na siya sa loob ng halos 6 na buwan hanggang pagsapit ng September 9, 2009, muli siyang ipinatawag ng hukom upang magbigay ng panibagong pahayag. Dito, inilabas niya ang ika-4 na bersyon ng kanyang salaysay. Ayon sa kanya, inimbento lamang niya ang lahat ng sinabi niya patungkol sa umunoy pangahalay sa ikatlong bersyon. Ayon nga kay Miguel, ang totoong nangyari ay halos kapareho ng una niyang salaysay. Nagkaroon umano sila ni Marta na matinding pagtatalo sa apartment. Sa sobrang galit niya, hinampas niya nga ang ulo nito ng ashtray, dahilan upang mamatay si Marta. Ngunit, iba naman ang kanyang kwento tungkol sa pagkawala ng bangkay. Ayon sa kanya, matapos mamatay ni Marta, unang dumating sa apartment si Javier. Makalipas naman ng ilang sandali, dumating naman si Salvador sakay ang isang ninakaw na sasakyan. Sa pagkakataong ito, iginiit niyang hindi sila gumamit ng wheelchair. Sa halip, sinabi niyang sina Javier at Salvador umano ang nagsakay sa bangkay sa sasakyan at nagdala nito sa hindi niya alam na lugar. Samantalang naiwan naman daw siya sa apartment upang linisin ang pinangyarihan ng krimen. Pagsapit ng January 24, 2011, unang nagsimula ang paglilitis sa juvenile court. Si Javier ang unang humarap sa hukuman. 2 mabibigat na kaso ang isinampa laban sa kanya, pagpatay at sexual na pang-aabuso. Hiniling ng prosekusyon na hatulan siya ng 6 na taon sa Juvenile Detention Center, kasunod ng 3 taong probation. Ito ang pinakamabigat na parusang maaaring ipataw sa isang menor de edad sa ilalim ng batas ng Spain. Bago pa man nga magsimula ang paglilitis, umamin na noon si Javier. Inamin niya ngang nagpunta siya sa apartment at nakita niya nakahandusay si Marta sa sahig at duguan. Sinabi niya ring naroon si Miguel at Francisco at pinagbantaan pa siya ni Francisco na huwag magsasalita tungkol sa kanyang nakita. Dinala rin si Javier sa pinangyarihan ng krimen
upang magsagawa ng crime scene reconstruction. Doon, ipinakita niya kung saan umano nakahandusay si Marta at kung paano siya umano'y binantaan ni Francisco na huwag magsalita tungkol sa kanya nakita. Sa puntong iyon, marami nang naniwalang malinaw na ang magiging hatol. Ngunit, pagdating ng paglilitis, bigla namang binawi ni Javier ang lahat ng kanyang mga naunang pahayag. Iginiit niyang ang lahat ng kanyang pag-amin ay bunga lamang raw umano ng pamimilit at matinding interogasyon ng pulisya. Sinabi niya ring hindi siya kailanman nagpunta sa apartment nung gabing iyon at wala talaga siyang nasaksihang kahit ano. Matapos nito, ipinatawag nga ng korte ang tatlong pangunahing saksi, sina Miguel, Salvador at Francisco. Ngunit pag-upo nila sa witness stand, pare-pareho silang tumangging tumistiko. Simple lamang ang kailang dahilan. Hindi pa nga nagsisimula ang sarili nilang paglilitis at bilang mga akusado rin sa parehong kaso, may karapatan silang tumangging magbigay ng testimonya na maaaring magamit laban sa kanila. Dahil dito, napilitan ang hukuman na umasa na lamang sa iba pang ebidensya. Ayon kay Javier, alas 11 pa lamang ng gabi ay nakauwi na nga siya at hindi na muling lumabas ng kailang bahay. Tumistigo rin ang kanyang ina at sinabing buong gabi ay nasa bahay ang kanyang anak. Ngunit, ibang kwento naman ang ipinakita ng datos mula sa cell tower. Bandang 12:10 na madaling araw, lumitaw ang signal sa cellphone ni Javier, malapit ito sa Leon 13th Street. Nang tanungin siya ng hukom kung paano niya maipapaliwanag iyon, sinabi lamang niya na hindi niya na raw maalala. Bukod pa nga rito, nakakita rin ang mga forensic investigator ng pinaghalong DNA ni Javier at ni Marta sa tabi ng bedside table sa loob ng silid. Ipinakita nga nitong pareho silang nagkaroon ng presensya sa iisang lugar. Nung pagsapit ng March 24, 2011, inilabas na ng hukuman ang kanilang hatol. Sinabi ng hukom na kulang ang mga ebidensya. Bagamat napatunayan ngang naroon raw si Javier sa apartment, dahil sa kanyang DNA, hindi naman raw ito nagpapatunay na siya ang pumatay o nang abuso kay Marta. Dahil dito, pinawalang sala siya sa dalawang pangunahing kaso. Gayunpaman sa huling sandali ay nagdagdag ang prosekusyon ng kasong pagtatago o pagtulong upang pagtakpan ang krimen. Sa pagkakataong ito, napatunayang may pananagutan siya. Bilang hatol, sinentensyahan siya ng 3 taon sa Juvenile Detention Center at 1 buwang supervised release. Noong October 17, 2011, nagsimula ang paglilitis sa adult court. Mahigit 2 taon at 9 na buwan na ang lumipas mula nang mamatay si Marta. Unang humarap si Miguel. Sa simula pa lamang ng paglilitis, muli na naman niyang binago ang kanyang kwento at inilabas ang ika-5 bersyon ng kanyang pag-amin. Sa pagkakataong ito, hindi na nagbago ang pangunahing bahagi ng kanyang salaysay. Inamin pa rin niyang siya mismo ang pumatay kay Marta, habang sina Javier at Salvador naman raw ang tumulong sa pagtatapon ng bangkay, halos kapareho ng kanyang ika-4 na bersyon. Pero nagdagdag siya ng panibagong paliwanag. Ayon kay Miguel, ang dahilan kung bakit niya ibinintang kay Javier ang umano'y pangahalay at pagsakal kay Marta ay dahil nauna umano itong isinangkot ang kanyang kapatid na si Francisco. Sa unang salaysay nga ni Javier, sinabi nitong nakita niya si Francisco sa apartment at siya pa ang nagbanta sa kanya na huwag magsasalita. Ngunit mariing itinanggi ito ni Miguel. Ayon sa kanya, walang kinalaman si Francisco sa krimen. Sinabi niya ring ginawa lamang niya ang kwento tungkol sa pangahalay upang makaganti siya kay Javier. Gusto umano niyang maranasan din nito ang pakiramdam ng mapagbintangan sa isang krimeng, hindi naman ito ginawa. Sa huli, iginiit ni Miguel na siya lamang ang tunay na pumatay kay Marta. Ang ikatlong hinarap sa korte ay ang kaso ni Francisco. Ayon sa kanyang salaysay, umalis siya sa apartment bandang 8:30 ng gabi upang dalawin ang kanyang anak sa bahay ng kanyang dating asawa. Nanatili siya roon hanggang 11:30 ng gabi. Pagkatapos ay dumiretso na nga siya sa kanyang bar upang magtrabaho. Nagsara ang bar bandang 3 a.m. at nakauwi siya ng 4 a.m. Sa madaling salita, may paliwanag nga siya sa bawat oras ng gabing iyon. Ngunit may 3 pangunahing ebidensya ang prosekusyon laban sa kanya. Una,
ang cell tower records ng kanyang cellphone. Iginiit nga ni Francisco na umalis siya ng apartment bandang 8:30 PM. Ngunit ipinakita ng records na tumawag siya sa kanyang kasintahang si Mary bandang 8:30, 8:33 at 8:41 PM. Lahat ng tawag na iyon ay nakakonek sa cell tower na sumasaklaw sa Leon 13th Street sa mismong lokasyon ng apartment. May isa pang detalyeng naging mahalaga sa usaping ito. Bandang 8:28 ng gabi, tinawagan na matalik na kaibigan ni Marta ang kanyang cellphone. Tumunog lamang ito ng 3 segundo bago biglang naputol. Nang muli siyang tumawag, naka-off na nga ang telepono. Dahil dito, naniniwala ang mga investigador na posibleng sa mga oras na iyon naganap ang krimen at halos kasabay nito, ipinakita ng cell tower records na naroon pa rin sa paligid ng apartment ang cellphone ni Francisco. Para sa mga prosekusyon, isa itong indikasyon na maaaring nasa lugar pa rin siya na mangyari ang krimen. Ngunit iba ang naging pananaw ng hukuman. Tinanggap ng hukom ang paliwanag ni Francisco na habang ginagawa niya ang tawag ay nakalabas na siya ng apartment at naglalakad na papunta sa hintuan ng bus. Ipinaliwanag rin ng hukom na hindi kayang tukuyin ng cell tower ang eksaktong kinaroroonan ng isang tao. Ipinapakita lamang nito ang pangkalahatang saklaw ng lokasyon. Dahil dito, hindi sapat ang records ng cell tower upang patunayang nasa loob pa siya ng apartment nung mga oras na iyon. Hindi rin tinanggap ng hukuman ang hinalang noong 8:28 ng gabi na matay si Marta. Ayon sa hukom, hindi sapat na ebidensya ang biglaang pagkaputol ng tawag upang matukoy ang eksaktong oras ng kanyang pagkamatay. Sa huli, sinabi ng hukom na walang sapat na bigat ang mga ebidensyang iniharap laban sa kanya. Hindi nga raw kayang tukuyin ng cell tower records ang eksaktong lokasyon ng isang tao. Dahil dito, napagpasyahan ng korte na kulang ebidensya laban kay Francisco at pinawalang sala siya. Ang sumunod namang hinarap sa korte ay ang kaso ni Mary. Nauna nang natagpuan ang kanyang DNA sa adhesive tape at sa electrical wire na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Ayon kay Mary, madalas siyang pumunta sa apartment kaya normal lamang mapunta roon ang kanyang DNA. Iginiit niya rin na wala itong kaugnayan sa pagpatay kay Marta. Tinanggap naman ng hukuman ang paliwanag niyang ito. Ngunit may isa pang mahalagang tanong na hindi niya naipaliwanag. Bandang 12:45 na madaling araw, paulit-ulit ngang kumatok sa bintana ng apartment ang ama ni Marta na si Antonio. Ayon nga kay Antonio, madilim ang loob at walang sinumang sumasagot. Samantalang sinabi naman ni Mary na sa mga oras ding iyon ay nasa sala lamang siya, nakabukas ang ilaw at nagbabasa ng libro. Kung totoo nga iyon, bakit hindi niya narinig ang malakas na pagkatok ni Antonio? May isa pang ang detalyeng lalo nagpalalim sa pagdududa. Ayon sa testigo ng kapitbahay, bandang 2:00 na madaling araw lamang inilabas ni Miguel ang wheelchair na may mabigat na karga. Ibig sabihin, nang dumating si Antonio bandang 12:45, posibleng nasa loob pa ng apartment ang bangkay ni Marta. Kung buong gabi ngang naroon si Mary, halos imposibleng wala siyang nakita o napansin. May isa pang ebidensyang iniharap ang prosekusyon. Batay sa record ng kanyang cellphone, may tawag na natanggap o ginawa si Mary bandang 12:30 na madaling araw. Ayon sa cell tower records, ang signal ng tawag na iyon ay hindi nagmula sa Leon 13th Street kundi sa ibang kalye. Kung gayon, lumalabas na wala siya sa apartment nung oras na iyon at nagsinungaling siya nang sabihin niyang buong gabi siyang naroroon. Ngunit muli, hindi ito tinanggap ng hukom bilang sapat na patunay. Ayon sa korte, nagsasapawan ang saklaw ng mga cell tower at hindi nito kayang tukuyin ang eksaktong gusali kung saan naroon ang isang tao. Kaya hindi maaaring sabihin na may katiyakan na nagsisinungaling si Mary. Tungkol naman sa hindi pagsagot sa pagkatok ni Antonio, sinabi ng hukom na hindi rin ito sapat upang mapatunayang nagkasala siya. Sa huli, kulang pa rin nga ang mga ebidensya laban kay Mary, kaya't napawalang sala rin siya sa lahat ng kanyang kaso. Si Salvador ay nakapagbigay rin ng kanyang testimonya at napatunayang wala rin kinalaman sa krimen. Sa pagtatapos ng paglilitis sa adult court, si Miguel lamang ang nahatulang nagkasala. Ang 3 pa nga niyang kapwa-akusado ay lumabas ng hukuman bilang malalayang tao, ngunit hindi pa roon nagtapos ang kaso. Sa katunayan, lalo pa nga itong naging kontrobersyal.
Sa bahagi ng desisyon ng adult court na naglalahad ng mga napatunayang pangyayari, nakasaad matapos patayin ni Miguel si Marta, inilabas niya ang bangkay mula sa apartment gamit ang wheelchair. Pero ayon sa korte, tinulungan siya ni Javier at ng isa pang taong hindi nila natukoy ang pagkakakilanlan. Mahalagang detalye ito. Hindi naman pinangalanan ng hukuman kung sino ang ikatlong taong iyon. Hindi nito sinabi kung ito ba ay si Salvador. Hindi rin ito tinukoy kung si Francisco. Para sa korte, may ikatlong taong tumulong sa pagtatapon ng bangkay, ngunit dahil kulang ang ebidensya, hindi nila matiyak kung sino ito. Kalauna, nirepaso ng Korte Suprema ang naging hatol. Napagpasyahan ng hukuman na paulit-ulit na nagsinungaling si Miguel sa kanyang mga salaysay, dahilan upang magsagawa ang mga otoridad ng sunod-sunod na malawakang operasyon sa paghahanap na nauwi lamang sa wala. Bilang resulta, dinagdagan pa ng 1 taon at 3 buwan ang kanyang sentensya. Inatasan din siyang bayaran ang gastos sa mga isinagawang operasyon sa paghahanap at umabot ito ng 616,000 euro. Sa huli, hinatulan si Miguel ng 21 years at 3 months na kabuang sentensya. Ngunit hindi pa roon natapos ang kwento. Pagsapit ng April 2013, mahigit 1 taon matapos ang kanyang hatol, kusang humiling si Miguel na makausap muli ang mga pulis habang siya ay nasa bilangguan. Doon, ibinigay niya naman ang ika-6 na bersyon ng kanyang salaysay. At sa unang pagkakataon, itinuro niya ang kanyang nakakatandang kapatid na si Francisco bilang tunay na pumatay kay Marta. Noong tag-init ng taong 2008, nangangailangan umano ng malaking halaga ng pera si Francisco. Nag-isip nga sila ng paraan upang makautang sila sa bangko. Ginamit nila ang pangalan ni Miguel upang isanla ang apartment at makakuha ng mahigit 7 million loan. Ngunit may malaking problema. Hindi kwalipikadong umutang si Miguel dahil wala siyang permanenteng trabaho. Si Francisco ang gumawa ng mga peking dokumento upang maaprubahan ang kailang loan. Nang mailabas ang pera, hinati umano nila ito. Mas malaking bahagi nga ang napunta kay Francisco, habang si Miguel naman ang naiwan na may buong pananagutan sa utang. Hindi nagtagal na ubos ni Miguel ang kanyang bahagi. Pagsapit ng January 2008, 3 euro o 200 pesos na lamang ang natitira sa kanyang bank account at tuluyan na nga siyang tumigil sa pagbabayad ng kanilang utang. Kung matutuklasan ng bangko ang peking dokumento, hindi lamang nga simpleng pagkakautang ang haharapin nila. Maaari nga silang makasuhan at makulong. 2 araw bago ang insidente, si Francisco pa nga mismo ang nagbayad ng isa pang hulog upang pansamantalang maitago ang kailang problema. Ngunit pagsapit ng January 24, ang araw na nawala si Marta, nagkita silang magkapatid sa apartment sa Leon 13th Street. Nang malaman umano ni Francisco na wala pa ring kakayahan si Miguel na magbayad at maaaring magkaproblema nga sila sa kanilang utang, nagalit siya sa kanyang kapatid at sinaktan ito. Ayon sa salaysay ni Miguel, lumabas noon si Marta mula sa silid upang awatin silang magkapatid. Doon umano inilabas ni Francisco ang service pistol niya na dati niyang ginagamit bilang security guard at hinampas si Marta sa ulo gamit ang puweta ng baril. Bumulagta si Marta at namatay umano agad ito. Pagkatapos nga nito, nagpasya silang itago ang bangkay. Pumunta umano si Francisco sa bahay ng kanyang dating asawa upang kunin ang sasakyan. Pagkatapos ay bumalik raw sila sa apartment sa Leon 13th Street. Doon nila pinag-isipan kung paano itatapon ang bangkay. Ngunit habang nasa loob nga sila, bigla naman daw dumating si Javier. Ayon kay Miguel, hindi na siya nakapag-isip at agad niya ngang binuksan ang pinto. Doon umano nakita ni Javier ang nangyari sa loob ng apartment. Pagkatapos nga nito, binantaan siya ni Francisco na huwag magsasalita kahit kanino. Dahil sa takot, tumakas umano si Javier. Pagkatapos nga nito, isinakay na magkapatid ang bangkay sa wheelchair. Dinala nila ito sa sakyan at bumiyahe sila patungo sa isang bukirin sa hilagang bahagi ng Seville. Doon umano nila itinapon ang bangkay sa isang kanal at tinabunan ito ng mga bato at lupa. Kinabukasan, bumalik pa nga raw sila sa lugar upang budburan ito ng apog. Iyon ang kabuuan ng ika-6 na bersyon ng salaysay ni Miguel. Matapos marinig ang bersyon na ito, agad namang sinuri ng pulisya ang sinasabing problema sa utang ng magkapatid.
Nakumpirma nga nila ang totoong nangyari ito at may malaking ang pagkakautang na may kaugnayan sa magkapatid. Ngunit tulad ng iba pang bersyon ni Miguel, may isang malaking tanong pa rin dahil kahit may posibleng motibo, hindi nito automatikong pinapatunayan na iyon ang tunay na nangyari nung gabing nawala si Marta. Posible ring ginamit lamang ni Miguel ang totoong alitan tungkol sa utang upang suportahan ang isa na namang katang-isip na kwento niya. Ngunit dahil muling nagturo siya ng bagong lokasyon, muling nagsagawa ng paghahanap ang pulisya sa bukiring sinasabi niya. 3 araw silang naghukay ngunit wala pa rin sila natagpuan. Muling nauwi na naman sa wala ang isa pang operasyon. Noong February 24, 2017, 8 taon matapos mawala si Marta, personal lang ang pumunta si Antonio sa bilangguan upang kausapin si Miguel. Sa harap ng taong nahatulan sa pagkamatay ng kanyang anak, isang tanong lamang ang kanyang ibinigay. Nasaan si Marta? Doon, inilabas ni Miguel ang ikapito at huling bersyon ng kanyang salaysay. Halos kapareho ito na nauna niyang kwento. Iginiit niyang inilibing nila ang bangkay sa bukirin, ngunit kalaunan ay inilipat umano ito ni Francisco sa ibang lugar. Ito na nga ang huling pahayag ni Miguel. Para kay Antonio, ito ang bersyong pinakamalapit sa katotohanan. Ngunit, kahit ilang beses pang hanapin ng mga otoridad ang mga lugar na itinuturo niya, wala pa rin silang natagpo ang bangkay. Hanggang ngayon, nananatiling nawawala ang labi ni Marta. Sa huli, kahit itinuro nga ni Miguel ang kanyang sariling kapatid na si Francisco bilang tunay na pumatay kay Marta, hindi ito naging sapat upang makulong siya. Dahil walang direktang ebidensyang nag-uugnay kay Francisco sa krimen at dahil kilala nga si Miguel sa pagbibigay ng magkakaibang bersyon ng kanyang mga kwento, hindi napatunayan sa korte ang kanyang mga paratang. Kaya't matapos ang lahat ng paghahanap, imbestigasyon at mga salaysay na nagbago ng paulit-ulit, iisa pa rin ang pinakamalaking tanong na naiwan. Nasaan talaga si Marta? Maraming taon nga ang lumipas, ngunit ang kanyang pamilya ay patuloy pa rin naghihintay ng sagot dahil para sa kanila, hindi matatapos ang paghahanap hanggat hindi nila na ibabalik si Marta. At ang tanong kung ano talaga ang nangyari sa kanya ay nananatiling walang malinaw na sagot.